Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayong panig na hindi naroon. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang how to be born again. You must be born again. Ito po ay maraming hindi nakakaalam ang ibig sabihin ng born again. Maraming nagsasabing tumatawag sa Diyos ng aking Ama nasa langit. Pero meron pong pasubali ang Bible. Paano ka makatatawag sa Ama kung hindi ka sasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Yan po isa pang katanungan. At kinakailangan tayo ma-born again sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Kailangan po tayong ma-born again upang makatawag ng Ama na nasa langit. Ang akin po munang sasariwahan itong unang nai-mensahe ko sa inyo sa John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born, pakinggan po niyo, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hindi sa pamamagitan na kapanganakan ng magulang natin, kundi sa pamamagitan ng Diyos. At saka lamang tayo makatatawag ng Ama na nasa langit. Ang sabi po rito sa Mateo, yung mga tumatawag, lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, ay hindi maliligtas. Sa 7:23, kundi yun lang gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Tumatawag tayo ng Panginoon, hindi natin alam eh. Meron tayong ayaw gawin, meron tayong ayaw paniwalaan. Pero ito mo sinasabi ng Bible eh. He gave the right to become children of God. Kanino? To those who believe in His name. Sinong His? Ang Panginoong Hesukristo. At dito po ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa John 3:3. As truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Meron po akong dalawang pareseyo na Bible scholars na tukan ko po sa inyo kung paano sila maniwala, kung paano nila pinaniwalaan, kung paano nila tinanggihan ang utos ng Diyos. Yun po una, itong si Nicodemus. Siya po ay isang scholar, Jewish, isang teacher. Ang teacher po sa Jewish language ay rabbi. Sabi po rito, a Jewish ruler named Nicodemus came to Jesus at night and said, Rabbi, Panginoong Hesukristo, we know you're a teacher come from God, for no one could perform these signs unless God is with him. Hindi ka makapaggagawa ng tanda at himala kung di nasa iyo ang Diyos. So, naniniwala yung si Nicodemus na ito
Nagaling nga sa Diyos, sa Panginoon sa Kristo. Tinoon sagot ng Panginoon, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Walang makapapasok sa kaharian ng Diyos unless na siya ay born again. Ito po para applicable po sa lahat ng tao. And this is a must. Hindi isang relihiyon po ito. John chapter 3 verses 1 hanggang baba. Nagtataka po itong si Nicodemo. At nagtatanong, hindi ka makapag-perform ng miracle ng kababalaghan kung ang Diyos ay nasa iyo. Nagtataka siya sapagkat bago sa kanya pakinig. Listen to this. Sapagkat gano'n rin ako noon. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin ng born again. Pinagtatawanan ko po yan. Pag nakakakita ko ng mga born again nagkuhan, natatawa na kami. Pero salamat sa Diyos at nahabag siya sa akin. Sapagkat narinig ko ang tunay na salita ng Diyos. At kayo, hanggat hindi rin kayo naliliwanagan, ay baka magtawa kayo. Sapagkat hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kingdom, kundi yung gumaganap lang ng salita ng Diyos. Kalibusan Mateo yan. At kayo rin ganyan. At ito noon ang sagot niya. How can a man, yung pong Pariseo, how can a man be born when he is old? Can he enter second time into his mother's womb? Makapapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina? Surely he cannot enter into his mother's womb to be born again. I tell you the truth, sabi ng Panginoon. No one can enter the kingdom of God unless he is born again. Flesh gives birth to flesh. Yun nga pong sa mga magulang natin. But the Spirit gives birth to spirit. Kaya iba po yung born again tinatawag kaysa yung i-reborn ka na. Hindi, ang akala ni Nicodemus ay gano'n ang mangyayari. Pero pinaliwanagan pa siya ng Panginoong Jesucristo. Ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sabi ng Panginoon, then you should not be surprised by this. You must be born again. Habang nagtataka si Nicodemus, how can this be? Paano? At nirebuke siya ng Panginoon. You are the teacher of Israel and you do not know these things. Eh, sabi ng Panginoon. Kaya basahin po niyo John chapter 3, pababa. Eh, sabi ng Panginoon. You are the teacher of Israel and you do not know these things. Isang guro ito, isang rabay, pero walang alam sa pagiging born again. At hanggang ngayon, marami pa ang nagsasabing, yan likhala ng mga... Kaya nga po pinapapasa ko sa inyo ito, hindi po ako nagsabi nito, ang Panginoong Jesus. Sa John chapter 3 verse 1 pababa, basahin po nyo. Kung pagkatapos ko, kung gusto nyo ba basahin ngayon, basahin nyo. Pero makinig po muna kayo. Naghahanap tayo ng kakarian ng Diyos. Naghahanap tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating sariling paraan tayo naghahanap ng buhay na walang hanggan. Sa ating sariling paraan tayo naghahanap ng Diyos na sa pamamagitan ng
sarili natin paraan. Bahala na kayo. Ayoko nang banggitin pa yun. Maraming nagagalit sa akin. Kung ano si ibig ko sabihin na. Flesh gives birth to flesh. Spirit gives birth to spirit. Iyon po ang ibig ko sabihin. Spirit to spirit. To be born again. At ikalawa po, ito isa rin Pariseo. Lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Pariseo ito, na naghahanap rin ng buhay na walang hanggan. Tumating itong Pariseo ito sa Panginoong Hesukristo. One night, one day, when they were on the road with his disciples, this Pharisee knelt before him and said, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" At sumagot ang Panginoon, "Why do you call me good? No one is good, but that is God. You know the commandments," sabi ng Panginoon. Sinabi ng isa-isa. "Do not commit adultery. Huwag kang makikiapid. Do not murder. Huwag kang pumatay. Do not steal. Huwag kang magnakaw. Do not bear false witness. Huwag kang magsasaksi siya. Hindi totoo. Do not defraud. Huwag kang mandadaya. Honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sumagot ang Pariseyong ito, "Teacher, all these things I have kept from my youth." Bata pa ako, ginagampanan ako nito. Pakinggan nito hanggang huli. At magtataka kayo na ito'y sinasabi sa Bible na marami ang tatawag sa akin ng Panginoon, na hindi po maliligtas, kundi gumaganap ng Diyos amang nasa langit. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, nung Pariseo, I have kept it since I was a boy. So Jesus looked at him and said, "One thing more you lack." Sinubok na siya ng Panginoon. Sa bagay sa iyong kulang pa. Go! Mayaman ito eh. Itong Pariseyong ito. Sa bagay, wala, masi sa panahon ito, yung mga may matataas na katungkulan, walang gagawin niya kundi mga rakot, mga kamkam, maskin mag-ikamatay ng kapwa, basta mga kakurakot lamang. Ang kuha ng tao eh, kayamanan at karangalan. Yan ang nais ng tao sa panahon. So kaya, makinig po kayo. Ang sabi ng Panginoon, meron pang kulang sa iyo. Ano po yun? Go and sell everything you have and give to the poor. Kumayo ka, ipagbili ang mga ari-aran mo at magbigay ka sa mahirap. Sinunod mo niya? At dugtog pa ng Panginoon, "Come and follow me." Ano ginawa ng Pariseo? Because he had great possession, he had great wealth, he became sad. He became sad dahil sa pera. Love of money is the root of all evil. Tingnan mo nangyayari sa Pilipinas. Magmamahal ng hindi kayang bilhin ng pangkaraniwang tao. Nasa ng mga pera? Nasa mga kayo na mag-isip. Kayo na magsalita. Hindi sumunod ang Pariseo ito. Because he had great possession.
possession. He had great wealth. He became sad, went away sorrowful. Tingnan nyo. Malungkot na umalis. Sapagkat hindi niya kayang ibigay ang kayamanan niya. Hindi naman hinihingi yan lahat ng kayamanan niya. Magbigay, sabi ng Panginoon. Mag-amot ka sa mahirap. At dahil nakakulungkot, mayaman tayo, ang bansang Pilipinas, napakayaman sa natural resources. Pero ang lahat ng ahensya ng Pilipinas, nakakalungkot. Pumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, magbigay ka sa mahirap. Oh. He went away sorrowful. Jesus looked around and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Those who have riches, those who are rich, mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Kung umiibig ka sa salapi, hindi sinasabing money is evil. Hindi po. The root of all evil ang money. Pero yan nagsisimula ang kasamaan sa kahamanan ng mga politiko natin sa Pilipinas. Hindi nyo akala mo mababait. Kung tingnan mo, mayroong magandang lalaki. Pero hindi pala. Mas bigyan ng hindi lamang 100 milyon tinatanggap ng mga yan. Mga kalahating bilyon tumatanggap ang mga yan. At kaya sabi ng Panginoon, ito, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. How hard for those who have riches to enter the kingdom of God. Eh kung talaga may wisdom ang rich yung ruler na yan, Bible teacher siya. Sabi sa Biblia, magbigay ka at ikaw ibibigyan. Takala mabuti siklig, siklig. Ibabalik sa kanya ng Diyos yung ng doble. It shall be given to you. Hindi alam ng pare sa iyong ito. Ng pare sa iyong yan. Ang mga ganong bagay. Ang sabi mo sa 2 Corinthians 9:6, he who sows bountifully will also reap bountifully. Kung alam mo lang, kung nga sa Bible yan. At marami tayong pagdadaanan. Parang eskwelahan ito eh. Sapagkat kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos, mapapahamak tayo lahat. Pero ang sabi ng Diyos, ang lahat ng tao ay nais niyang maligtas. Lahat ng tao, sasabihin ninyo, bakit maraming maliligtas? Tama. Maraming hindi maliligtas. Tama. Maraming hindi maliligtas. Dahil nga, ang kanilang kalooban ang nasusunod. Kinakala umalis tayo sa comfort zone. Alisin natin ang comfort zone. Ang comfort zone na sanlibutan. Alisin natin yan. Hindi masama sa atin ang pera. Sapat na sa atin na kumain 3 beses maghapon. Kaya pa ang isip. Pero, kung yung mga kaisipan natin na ako na may anak ng Diyos eh. Hindi. Yung born-again ako religion, hindi po. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17,
ang na kay Kristo na ay isang bagong nilalang. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Alam po ba niyo kung bakit? New creation, all things have passed away. O babalikan po natin, tinuro ko sa inyo. Naparito siya upang wasakin ang gawa ng Diablo. That's John 3:8. Wasakin ang false teaching, winawasak niya at nawasak na niyang karaniwala na. Marami siyang winasak. Siya naparito upang magbigay ng buhay at kasaganaan. Pero hindi nga natin ang buhay at kasaganaan hindi lamang sa pera eh. Ang buhay at kasaganaan, kapayapaan, yung ating katatayuan ng ating puso't kaisipan. Marami ka nga ang pera. Hindi mo naman kilala si Jesus. Kahit ka walang pera, kilala mo Panginoong Jesucristo. Magiging payapa ka. At hindi ka na maghahangad na mang-api na kapwa para magkapera ka, para magkapangyarihan ka. Hindi mo na kailangang magmahal sa pera. Love of money is the root of all evil. O tingnan nga niyo yung mga AFP sa atin, PNP. Hindi papanig yan sa mabuti sapagkat yung mabuti rin sa Pilipinas, mga walang pera. Yung masasama, ang maraming pera. Ubos na ang kayamanan ng Pilipinas. He is a new creation. Sa pamamagitan ng siya na parito upang wasakin ang gawa ng Diablo. Naturuan mo tayo. Kaya makinig po kayong lagi. Natuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay nililinis niya tayo. John chapter 15, 1-3. At nilinis na kayo ng aking mga salita. Sa pamamagitan ng pagsunod natin, natatakot tayo sa kasalanan. Bakit kamo? Ano ang ginawa ng Panginoon? Sabi ng salita, you will sow what you reap. You will reap what you sow. Kung ano man ang ginawa mo, yun anin mo. Yun ang isang paraan ng Diyos sa pagwasak sa gawa ng Diablo. Hindi pwedeng hindi mo anihin ang ginawa mo. Sagi, aani ka ng masama, gagawa ka ng masama, aani ka ng mabuti. Hindi pwede yun. Kung anong ginawa mo masama, yun ang masamang yun ang babalik sa iyo. Kung anong ginawa mo ng kabutihan, yun ang kabutihan, aanihin mo. Kaya, iyan po ang nagiging dahilan para ang tao ay sumunod. Huwag gumawa ng masama, kundi gumawa ng mabuti sapagkat kinakailangan baka gumawa tayo ng mabuti upang umani tayo ng mabuti. Nung araw po, yun, mga samaang naranasan ko, inani ko natin yan. At ayaw ko na pong balikan yan. At itong mga huling araw natin, ito na ang mga huling araw. May matanda na po ako. At yung ayaw ko nang bumalik sa nakaraan ko. Sa mga ginawa ko sa kapwa, ginawa ko sa magulang ko, ginawa ko sa mga ayaw ko nang balikan. Naiiyak ko ng gusto sa Panginoon yan. At yun po, bagaman nakakagawa tayo ng pagkakamali, hindi po yung kagustuhan natin eh. Deep inside, hindi natin gusto yun. Hindi lalo na tayo makakilala sa Panginoon. Nakakagawa tayo ng pagkakamali, ay hindi natin gusto yun. Nagpupumili tayo. It's time to enter the kingdom of God. Makipot ang pagpasok sa karilang langit. At kaya po kumikipot iyan dahil hindi natin maunawaan. Isa. Pangalawa, ayaw natin gawin, naunawaan mo natin. Sapagat nasa comfort zone tayo. At ang comfort zone, number 1,
Love of money. Kaya nga po, if you are in Christ, you are a new creation. All things have passed away. Yan po ang ibig sabihin ng born again. Unang-una, kilala mo Panginoong Jesucristo para matanggap kang anak ng Diyos. Kilala ni Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Wala, kaya nga po ang akala natin sa ibang paraan eh. Hindi po, sundin lang natin po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang turo niya, sa mga turo niya. Abide in me, sabi ng Panginoon, abide in me. How could we abide in Him when He is not here? Sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Isinugo po ng Panginoon Holy Spirit para ipagpapatuloy po yung salita ng Diyos ay kumalat sa buong. At pag nakarinig na ang lahat sa buong sulok ng daigdig, ang sabi sa Matthew 24:25, tsaka darating ang wakas. Kaya po hindi ako makapayag na laging nagmimensahe para may makarinig, makaabot ang tinig ng salita ng Diyos sa lahat ng sulok ng daigdig para siya magbalik. May narinig po akong isang dating kakilala ko. Kaya babalik agad ang Panginoon dahil sa inyong masasama. Ay, ayaw ba niyong bumalik ang Panginoon, sabi ko? Ayaw niyong bumalik. At huwag mong sabihin, hindi ka nakagagawa. Lahat ng tao ay nakagawa ng kamalian. Sino mang tao ang hindi nakagawa ng kamalian at kasalanan? Magsabi kayo. At lilipat ako sa inyong relihiyon. The wages of sin is death. Paano nagkaroon ng kamatayan ng tao? Ay nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. Sa ginawa ng unang Adan. Nilalang tayo na hindi namamatay. Nilalang tayo na may kapayapaan, kagalakan, kasaganan. At winasak nga yan ng Diablo. At yun yung pinarito ng Panginoon. Naparito siya upang wasakin ang gawa ng Diablo. At ang pagwasak na gagawin ng Panginoon ay ang pagtuturo sa atin. Kaya po papasok ko yung a new creation. All things have passed away. Matatakot tayo sa Diyos, susunod tayo. At yung ating tinanim na masama, na aanihin natin, maiiwasan natin yun. Lahat ng ating itanim, whether it is bad, it is good, aanihin natin. Sa susunod po, pagkikita natin muli, itutuloy ito. Mananalangin po muna ako. Salamat po, Panginoon. Magpadala ka pa ng maraming kaluluwa sa paanan ng aking Panginoong Yesus. At gamitin po niyo ko upang marami pa makarinig at marami pa maligtas. Katulad po ng nais ninyo na lahat ng tao ay gusto niyong maligtas. Hindi nga po maliligtas ang lahat ng tao sapagat may sariling paniniwala. May matitigas sa kalooban. Mayroong hindi naniniwala sa inyo. Pero ito pa rin po ang dalangin kong ang lahat ng tao ay makarinig ang salita ng Diyos. Babalik ang Panginoon. Pag nakapakinig na lahat ang tao, tumanggap man o hindi, babalik ka po, Panginoon. Salamat po aming Amang nasa langit. In Jesus' mighty name, by the power of the Holy Ghost. Amen.